Latest news. Ngayong October 8, 2023. Sinabi ng dating pinag-isang super bantamweight champion na si Stephen Coolboy Steph Fulton na aakyat siya sa featherweight para makuha ang world title at harapin si Naoya Monster Inoue sa isang rematch para ipaghiganti ang kanyang nakakahiyang pagkatalo sa Japanese superstar. Kamakailan ay pinatalsik ni Inoue 25-0, 22 KOS, ang WBC at WBO 122 pound champion na si Fulton, 21-1, 8 KOS na pinatalsik siya sa ika-8 round noong nakaraang buwan noong ika-25 ng Hulyo sa Tokyo, Japan. Ito ay hindi malinaw kung si Fulton ay naghahanap upang ramp up para sa isang pangalawang araw ng sweldo laban kay Inoue o kung siya ay talagang umaasa na ipaghiganti ang kanyang pagkawala. Dahil sa kung gaano one-sided ang laban na iyon, malamang na ang katwiran ni Fulton sa pagnanais na makipag-rematch kay Inoue ay para sa malaking payday na magmumula doon. Kailangang malaman ni Fulton na ang sitwasyon ay magiging walang pag-asa. Para si Fulton ay seryosohin ng mga tagahanga para sa isang rematch kay Inoue, kailangan niyang harapin ang isa sa pinakamahusay na 126 na pound champion at hindi cherry-pick ang pinakamahina sa mga may hawak ng sinturon sa dibisyong iyon. Kailangan mong magkaroon ng lakas, bilis, o isang mahusay na baba upang maging isa sa pinakamahusay sa super bantamweight, at sa kasamaang palad, si Fulton ay wala sa mga katangiang iyon para sa kanya. Basic pure boxer lang siya. Ang layunin ni Fulton na makuha ang isang world title sa 126 na ay hindi madaling makamit dahil ang kasalukuyang mga kampyon ay isang split bunch, na marami sa kanila ay malalaking manuntok na posibleng mat-ambush siya tulad ng ginawa ni Ino. Malaki ang posibilidad na ang 30 anyos na si Fulton ay magiging madiskarte sa pagpili ng kampyon sa featherweight na inaasahan niyang talunin dahil kapag pinili niya ang maling lalaki, ito ay saysabog sa kanyang mukha. Ang Fulton ay isang finesse type ng fighter, kulang sa bilis ng kamay at lakas sa ang promoter ni Wood na si Eddie Hearn ay malamang na hindi magiging interesado na itugma siya laban sa Fallon kung matagumpay niyang ipagtanggol ang kanyang titulo sa WBA laban kay Josh Warrington noong ika-7 ng Oktubre. Ang mananalo sa laban na iyon ay kailangang harapin ang mandatoryong WBA na si Otabek Kolmatov o Raymond Ford. Ang pakikipaglaban kay Robeisy, Lopez, o Vargas ay tiyak na matatalo para kay Fulton. Dapat kalimutan ni Fulton si Naoya Inoue, bumaba sa bantamweight, at habulin ang kanyang kapatid na si WBA champion Takuma Inoue. Ang taong iyon ay isang madaling marka. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comments and subscribe. At pindutin ang notification bell button para updated ka sa bawat upload nating video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusubaybay.